Good day viewers! For today's video, first time tayong babiyahe ng long drive without charging, more or less a total of 150 kilometers. Tingnan natin kung true to life ang 300 kilometers range ng Seagull. Ang ruta natin ay bahay hanggang SM Bacoor, tapos pupunta na sa Calamba, Laguna. Kasama driver, total of 4 packs with luggages. This time, syempre, naka 100% ang battery natin. Skipping forward, coming from SM Bacoor, nasa MCX na tayo ngayon at nagpakabit muna na auto sweep. Sa case ko, sa windshield ikinabit ang RFID sticker sa ilalim lang ng easy trip ko. Ngayong may auto sweep na tayo, pwede na tayo bumiyahe-biyahe sa south area. At this point, nasa 89% ang battery ng Seagull ko. For now, dashcam vlogger muna ang style natin sa video na ito. Dahil aside sa wala akong mount for my phone, bawal din kumuha ng video while driving. So although nasa SLEX tayo, may mga sudden slowdowns pa rin. Pinapakita ko ito para may idea kayo sa end result ng battery percentage. Calamba, diba diretso pa? Tulad ng sabi ng kasama namin, ang Calamba ay sa susunod na exit pa. Tama yon. Pero tayo ay dadaan sa Bukal Bypass Road, kaya tayo ay nag-exit sa Calamba Turbina exit. Kung kayo yung tipong old school sa navigation, pag nakita nyo itong PMP Paint Center sa bandang kanan nyo, yun ang landmark ng stoplight kung saan kayo liliko papasok sa Bukal Bypass Road. At syempre, huwag nyong gagayahin yung ginawa nitong naka-blue na kotse na ito. Medyo may palusong sa bypass road na ito, kaya medyo makakapag-regen, lalo tayong mga naka-EV. Kaso pabalik at paahon bukas, siguradong malakas sa battery, lalo madami kaming sakay. Dito natatapos ang Bukal Bypass Road at kakanan na tayo sa Manila South Road. Mag-stop over muna kami dito sa McDonald's Manila South Road para mag-dinner. Ito, picture-picture naman tayo dito. A few moments later. Malapit na yung resort mula sa McDonald's na kinainan namin. Ang pangalan nga pala ng resort na pupuntahan namin ay Aquatropica Resort A. Ito ang pasukan ng resort sa Santa Fe Subdivision Road. Hi doggy, pa-excuse. Salamat. Sa mga nanonood nga pala, sana we all break for animals. Salamat. Ito, nandito na tayo sa Aquatropica. Dahil isa tayo sa nauna sa resort, tayo nakapasok sa garahe. Okay, so back to topic. Ano ang ating report? We started at 100% charge. Total kilometers traveled ay 79 kilometers with traffic, idling nung nagpakabit na auto sweep, etc. Ang current charge ay 76%. So pwedeng-pwede kahit mga ganitong distance without thinking of charging. Ang BYD app gumagana pa rin kahit dito sa Calamba at ito nga ang vehicle location as of this moment. Although about my Seagull performance ang video, nasa resort na rin naman tayo, kaya mas okay na siguro ipakita ko ang mga pictures galing sa kanilang Facebook account mismo. Hindi po ako affiliated sa resort na ito. Ito yung garage nila.
the next day. At this moment, pauwi na tayo. We are starting at 76% battery charge pauwi. Ang ruta natin ngayon ay Calamba, Bukal Bypass Road, SLEX, MCX, Daang Hari, Aguinaldo, Governor's Drive, hanggang sa bahay na. As per Google Maps, around 75 kilometers total, pabalik. Dito, lumiko na tayo sa Bukal Bypass Road. Ang entry point natin sa SLEX northbound ay Turbina. Dito, nasa SLEX na tayo. So, ang cruising speed ko lang ay 70 to 80 kph. Again, 4 packs kami total with luggages. Unfortunately, pagdating dun sa cruise control, hindi ko pa rin siya ginagamit dahil, ewan ko ba, old school driver talaga ako. So, okay naman, kahit na manual driving ka lang, smooth naman. Pauwi, so far, walang slowdown dito sa SLEX. So, ngayon, nandito na tayo sa Susana Heights or MCX exit. Ito yung part ng MCX na marami nga pala ang nalilito. So kung papunta kang Daang Hari, dito ka sa kanang side. Ayan, pinuntahan natin. Turn left on 419 Aguinaldo Highway. Tulad ng narinig nyo kay Waze, andito na tayo ngayon sa Aguinaldo Highway. So lumiko tayo dito dahil kailangan muna nating ihatid ang ating kasamahan. Bago umuwi, syempre, pa-car wash muna tayo. So pa-car wash lang kami dito sa malapit sa amin. Dahil may EB ang HBCP, nagpa-car wash na rin ako ng Brio ko. Okay, so ano ang final verdict? Kung makikita nyo sa BYD app screenshot ko, ang natirang battery percentage ay 48%. Ang kilometrong biniyahe natin balikan ay 154 kilometers. 79 kilometers papunta, 75 kilometers pa uwi. Total number of passengers ay 4, with luggages. Personally, hindi ako naniniwala na 300 kilometers ang totoong range ng Seagull. But after this drive, totoo nga, or at least halos kapantay ng claim ng BYD. So dito mag-basic math naman tayo. Ang total kilometers driven natin ay 154 kilometers. At ang nakonsumong battery ay 52%. Ang 154 kilometers equals 52% battery usage. Ang 52% ay roughly 15.5 kilowatts per hour. Pero estimate na nating 16 kilowatt per hour ang nakonsumo. Ang Meralco rate ay 13.89 pesos per kilowatt per hour. So 16 kilowatt per hour multiply natin sa 13.89 pesos Meralco rate equals 222.25 pesos electricity consumed. Napakamura nga talaga kumpara sa nag-ICE kang kotse. Sa Seagull at Brio ownership ko kasi, palaging 1/3 lang ang cost pag gamit ko ang Seagull kumpara sa Brio ko. So kung 222.25 pesos ang electricity consumed, most likely nasa 650 pesos more or less ang gasolina ko. Pero ibang usapan kung magcha-charge ka sa mga paid chargers kung saan ang bayad mo ay 35 pesos per kilowatt per hour. Gagawa tayo ng video kung mas okay pa rin ba ang EV sa sobrang long drive, kung saan kailangan mo mag-charge sa labas yung may bayad versus sa ICE na sasakyan. Maraming salamat sa panonood.